Is Ito, punta tayo dito. I'm a legal practitioner based in Pasig City. Today, I'm relaying to you our reaction as counsel for former Speaker Martin G. Romualdez on the ICI referral to the Office of the Ombudsman as follows. We acknowledge the referral submitted by the Independent Commission for Infrastructure to the Office of the Ombudsman on November 21 and welcome the Commission's completion of its fact-gathering mandate. We respect the ICI's commitment to transmit all gathered evidence to the Office of the Ombudsman for further evaluation. The referral incorporates all evidence presented by former Speaker Martin Romualdez, his sworn affidavit, complete transcripts, and the full audio-video recording of his voluntary appearance before the Commission last October 14. Importantly, the ICI explicitly states that the referral code is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. End of quote. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. We trust that the Ombudsman will conduct an independent, thorough, and objective review of the evidence submitted. From the outset, we have consistently maintained that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Thank you very much. Ayun, kita nyo. Yun lang ang katotohanan. Ang ICI, wala po silang nakuhang ebidensya na makakapag-ugnay kay Speaker Martin Romualdez patungkol po sa kahit anuman lang na mga anomalya patungkol sa mga flood control scam o mga DPWH project na meron pong korupsyon. Aminado mismo po ang Independent Commission for Infrastructure. Wala silang nakitang ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Walang dokumento, walang pirma, walang direktang utos, walang koneksyon sa flood control anomalies. Sa batas, malinaw po ang tuntunin. Hinala po ay hindi ebidensya. Ang ingay ay hindi kaso. Hanggat walang matibay na patunay, walang kasong tatayo at walang dapat pong hatulan. Facts, due process, at evidence. Yan po ang tatayo sa korte. Sa hustisya, hindi lakas ng paratang ang mahalaga, kundi bigat ng ebidensya. Yan po ang katotohanan dito sa mga ibinibintang kay Speaker Martin Romualdez. Mahalaga pong ituwid sa atin pong mga manonood na ang public suspicion ay hindi po ito ebidensya. Ang political noise ay hindi po probable cause. Ang paulit-ulit na alegasyon ay hindi nagiging totoo kung wala pong dokumento. Kahit ilang beses pang ulit-ulitin po natin ang mga paratang, kung wala naman pong papel, wala pong kaso. Ito mismo po ang kinikilala ng ICI. Wala pong direct link sa flood control anomalies ang dating speaker. Wala po siyang direktang papel sa pagpili ng mga proyekto. Walang ebidensya ng pakikialam sa implementasyon. Wala ring record ng pagdidikta sa ahensya o contractor. Sa madaling salita, walang chain of responsibility na tumuturo sa kanya. Kaya nga po, yung mga kaso na sinasabing isasampa daw doon sa Quezon City laban kay House Speaker Martin Romualdez, lahat po yan pamumulitika. At lahat po yan ay paninira lamang. At lahat po yan gawa-gawa ng mga dutae. Sa ilalim po ng sistema ng hustisya, hindi ka pwedeng idiin nang dahil lang malakas ang kutob namin na meron kang kasalanan. Ang alam namin nagnakaw ka. Hindi pwedeng ganon.
Dapat po meron tayong solid evidence na tatayo sa korte na kapag pinresenta ng prosekusyon, maaaring makonvict ang akusado. Kaya lang, paano makokonvict sa kasong korupsyon ang isang dating House Speaker kung wala naman po siyang partisipasyon dito sa mga anomalya na ito? Diba? Paano siya magkakaroon ng kasalanan? Hindi pwedeng kapag ikaw pupunta ka ng korte, ang dala-dala mo'y kutob. Ang dala-dala mo'y pakiramdam. Oh. Kapag ikaw inupo ka doon sa witness stand at ikay tinanong ng abogado, ano ang nalalaman mo sa sinasabing korupsyon na ginawa ng dating House Speaker Martin Romualdez? Hindi pwede doon sasagot mo, attorney, pakiramdam ko, malakas ang kutob ko na nagnakaw si Martin Romualdez. Baka sampaling ka ng abogado doon. At yung yung tawag doon, yung judge, baka pukpukin ka, yung parang pampukpok ng judge, yung parang martilyo. Pupukpukin ka no, ibabato sa'yo. Hindi pwede po yun na tayo nagbibintang lamang na malakas ang kutob natin. Hindi po pwede yun. Hindi po yan tatayo sa korte. Kaya mga dutae, hanggang ano na lang po yan, hanggang asa na lang kayo na si dating House Speaker ay meron pong kinalaman sa mga korupsyon. Wala po. Mismo ang abogado niya nagsabi, nagpatunay, walang kahit anuman lang na ebidensya ang ICI na meron pong koneksyon sa kahit anuman lang na anomalya ang dating House Speaker. Sabi ni Diurem, kung magsalita ka parang abogado ka. Hindi po, kung magsalita po ako, ginagamit ko lang utak ko. Matalino lang po ako. Hindi po ako katulad ng mga bobong dutay supporter na mga engo, tanga, sa kanilang mga katarantaduhan na pinaggagawa. Nako. Puro kayo katarantaduhan, puro kayo kabulastugan. Ngayon, puntahan na natin tong si Lebiste na nako, anak pa naman to ni Loren Legarda. Akala ko magaling tong si Lebiste kasi meron siyang mga inilabas na mga ebidensya patungkol doon sa mga flood control scam, flood control projects doon sa kanilang distrito. Kaya lang napansin ko ito pala nga ito pala tokmol na to. Hindi pala to yung masasabi mo na magaling talaga. Namimili lang ng mga sasabihin. Walang talaga to, wala talagang kumbaga yung masasabi mong talagang umaano siya, yung lumalaban siya sa korupsyon. Hindi, selective lang ang kanyang nilalaban na korupsyon. Hindi talaga siya yung masasabi na mahusay na congressman na lumalaban sa korupsyon. Kasi ang bagay sa kanya, congressman na lumalaban lamang sa korupsyon na ginawa ng kanyang kalaban. Paano po ninyo eksaktong natanggap itong gusto po namin malaman, of course, kailan at paano po ninyo eksaktong natanggap itong mga dokumentong ibinigay, according po sa inyo, ni late DPWH Yusek Cabral? Ibinigay po ito sa akin noong September 4 dahil tumawag po si Secretary Dizon kay Yusek Cabral na pwedeng ibigay sa akin in the interest of transparency. 110% tunay po ang files na ito at hindi po ito kayang tanggihan dahil madali na lang sabihin ngayon, 110%, kahit nga 1,000,000% pa na authentic yung mga papel na yan, di ba? Madali na sabihin ngayon Bakit? Wala na si Yusek Cabral ito po ay
marami pong nakakaalam mula September 4 pa, mula sa DPWH pati din po sa Kongreso. But have you verified these documents already para po masabi nyo na 101% na totoo itong mga dokumento na hawak po ninyo? Ibig kong sabihin, talagang galing to sa opisina ni Yusek Cabral. Pero yung laman nito, yung pwedeng magpaliwanag, yung DPWH. Right. Kong, there are stories po kasi circulating online and I want you to answer this po, no, para po once and for all. At sinasabi po kasi na itong dokumento na ito na nakuha po ninyo kay Yusek Cabral ay hindi daw po ito ibinigay sa inyo, kundi kayo po ay forcefully o aggressively kinuha po daw ninyo ito sa kanya sa opisina ng DPWH. Oh, bakit mo forcefully na kinuha? Bakit mo inagaw kay Yusek Cabral yan? Hindi po totoo at si Secretary Dizon po ang pwedeng magpaliwanag kung talaga Hindi daw totoo. Siyempre, madali mo nang i-deny yan dahil wala na yung inagawan mo ng papeles. hindi naman voluntary ang pagbisita po sa DPWH kasi alam naman po nilang lahat na may meeting po ako doon at tawag po si Secretary Dizon na pwedeng ibigay sa akin ang mga files. And, Pwede ko po yeah, go ahead. Ito po yung pangalawang beses na ako po ay bumisita sa opisina ni Yusek Cabral. Ang unang beses po, June 11. Tapos nag-submit ako ng follow-up letter. Tapos nung na-appoint si Secretary Dizon at mukhang paalis ng DPWH si Yusek Cabral, naisip ko na importante na bumisita muli at through Director Alex Bote ako nag-set ng meeting. Nandun din pa po sa DPWH si Director Alex Bote at mahalaga po na maprotektahan natin lahat ng mga files na nasa opisina ng planning services ng DPWH. Right. Ito pong dalawang beses sa Ito nga si Lebiste, tingin ko nagsisinungaling. Kasi maaaring itong mga papeles na ito, kaya niya inaagaw, dahil baka mamaya nandoon siya. Baka mamaya nandoon siya sa mga papeles na to. Naku, delikado. Baka mamaya kaya niya inaagaw kasi siya po ay nakalagay doon sa mga isisiwalat sana na yan ni Yusek Cabral. At ayon nga po dyan, Congressman Leandro Lebiste forcefully took papers from Yusek Cabral's office. Totoo po ito. Nangyari mismo sa opisina ni Yusek Cabral gabi bago ang hearing. Ayon sa kwento, pumasok si Congressman Leandro Lebiste at agresibong inagaw ang mga papeles mula sa kamay ni Yusek Cabral. Dahil sa biglaan at maras na pagkuha, nahiwa pa raw ng papel ang daliri ni Yusek Cabral. Kaya nung sumunod na araw sa hearing, mapapansin nyo nakabenda ang kanyang daliri, hindi dahil sa simpleng aksidente, kundi dahil mismong sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat at nakakaalarma na ganito ang ugali ng isang halal na opisyal. Pumapasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inaagaw ang dokumento to the point na nasaktan pa ang opisyal. Diba? Ano ba ang tinatago mo? Congressman Lebiste, kala ko pa naman matinutong anak ni Loren Legarda na to, pulpul din pala. Alam nyo nung kinampihan nito si Meow Meow, yung tokmol na congressman, yung may toyo na congressman, naku sabi ko, ba't ganun? Anak to ni Loren Legarda. Pero mo, habang yung nanay mo, pinapalakpakan doon sa Senado, ikaw naman sinisira mo ang imahe ng mga Lebiste, ng mga Legarda. Hindi ko po alam kung kung nakakulong o wala na, dana-dana yung kanyang tatay. Hindi ko alam Diba? Kaya paano kaya inagaw mga documents? Pinabayaan ni Yusek Cabral na gawin niya ang kabastusang ganoon. Diba? Baka kaya, hindi kaya, kaya na self-gurgur etong si
Yusek Cabral dahil dito sa ginawa na ito ni Lebiste na pambabastos at pang-aagaw ng papeles. Eh baka pinoprotektahan ni Yusek Cabral na yung mga papeles nakalista doon si Leandro Lebiste na proponent na isang proyekto at may kickback o merong ghost project ang kanyang distrito. 'Di ba? Baka meron siyang meron siyang gustong protektahan para sa kanya sarili o meron siyang poprotektahan na kaibigan. Nakasulat yung pangalan ng kaibigan niya doon na kongresista. Kaya niya inagaw, kaya niya gustong makuha. Kasi mapapaisip ka bakit ganyan ka kasidi ang kanyang kagustuhan. Ito nga si Yusek Cabral, di ba? Opisina Wala na, hindi na maipagtatanggol ang kanyang sarili. ng DPWH. Ito po ay sa inyong own volition. Kumbaga, ito po ay inyong pagkakagusto na makuha yung dokumento. Tama po ba? Opo, kasi bilang bagong halal na congressman ngayong taon, iniisip ko bakit iilang mga probinsya malaki ang budget kahit na mas maliit kaysa sa Batangas. Tapos ang Batangas laki-laki pero parang maliit lang ang budget kumpara sa iba. Right. Kaya ako po ay nagpapasalamat din na nagbigay ng oras si Yusek Cabral kahit sa unang beses kong bumisita sa kanyang opisina para ipaliwanag sa akin ang kanyang write-up. Meron po siyang formula. Pero nung tinignan ko yung formula, wala naman pong equation dito. Parang lang siyang naratibo. Kasi ang lumalabas talaga ay ang alokasyon ng budget ay ayon din sa mga lobbying ng mga proponents. At yun po ang napapatunayan ng mga files ni Yusek Cabral. Wala na si Wala na si Yusek Cabral. Paano pa niya maipagtatanggol ang kanyang sarili? 'Di ba? Paano pa niya maihahatid sa atin ang katotohanan? 'Di ba? Wala nang pag-asa.